Tatlo kami magkakapatid at ako ang breadwinner sa amin. Bunso pala ako at ako na lang din ang walang asawa sa amin. Ako nga pala si Harvey. High school graduate lang ang natapos ko. Kaya naman wala akong matinong trabaho. Kung ano-anong trabaho lang din ang napapasok ko. Pero okay lang sa akin yun. Kasi kahit ganun lang ako at walang maayos na trabaho, ay masaya naman ako at mabuting tao. Ngunit, one day isang araw, di ko akalain na makakatisod ako ng isang maganda at mistisang doktora na byuda. At ganito po nagsimula ang kwento. Isang umaga, habang naglalakad ako sa kahabaan ng EDSA para maghanap ng trabaho, ay bigla na lang akong nagulat nang may bumusina na malakas sa aking likodan. Pagtingin ko, ay nakita ko yung isang kotse na mabilis na bumubulusok palapit sa akin. Kaya dahil doon ay wala ng oras pa para ako ay makaiwas sa kotse. Na yun, kaya naman tinamaan ako ng malas. Nabangga ako ng kotse na yon. Ngunit kahit papano ay di ako napuruhan nun. Ngunit naging matindi naman ang naging epekto nun sa akin kasi maaabala ako nun at di ako makakatulong sa aking pamilya. Kaya dahil doon ay nag-alala ako ng sobra. At pagbangga sa akin ng kotse na yon ay napasigaw na lang ako ng malakas at nakita ko na babae ang driver neto. Alalang-alala siya sa akin habang siya ay napapaiyak na. At pagkatapos ng tagpong yun, ay di ko na alam ang sumunod na nangyari kasi nawala na ako ng malay ng tagpong yun. At nang magising ako, ay nasa hospital na ako. Katabi ko si mama at ang isa kong kapatid. At doon ko lang nalaman na nabali ang isa kong paa. Kaya kailangan itong operahan at lagyan ng bakal para ito ay maayos at maibalik sa dati. Kaya dahil doon, ay napaiyak na lang ako ng sobra kasi inisip ko agad yung gagastusin namin. Tiyak ako, malaking pera ang magagastos doon. At maya-maya lang ay bigla akong napatanong sa aking mama kung nasa na pala yung taong bumangga sa akin. Siya kasi dapat ang gumastos neto dahil siya ang may kasalanan kung bakit ako nandito ngayon sa ospital. Mama, asa na yung taong gumawa sa akin neto? Siya dapat ang malagot at gumastos ng pangpa-opera ko sa aking paa. Siya ay may kasalanan. Ba't andito ako ngayon? Kasi binangga niya ako. Hayop siya. Muntik pa akong mapuruhan doon. Asan ba siya, mama? Ba't wala siya dito sa harapan natin ngayon? Tumakas ba siya, mama? Anak, hindi siya tumakas. Nasa labas lang siya. At kausap niya yung doktor na mag-o-opera sa paa mo mamaya. Mabait naman siya, anak. At sinabi niya sa akin na di kanya tatakasan. Handa siyang panagutan lahat ng gastos at abala na nagawa niya sa'yo. Kaya anak, wag ka na mag-alala pa ha. Magiging okay din ang lahat at gagaling ka din, okay? Kaya wag ka na mag-isip ng di maganda sa kanya ha. Sige mama, mabuti naman kung ganon. Mama, baka pwede. Pakitawag na yung taong gumawa sa akin ito. Gusto ko siya makausap. Ngayon na. Sige anak, wait lang ha. Tatawagin ko lang siya. At nga pala anak, sana wag kang magalit sa kanya ha. Maging kalmado ka lang sa pakikipag-usap sa kanya, okay? Sige mama, susubukan ko po. At pagkalipas ng ilang sandali, ay nakabalik na si mama. Kasama niya na yung taong bumangga sa akin. At nang kaharap ko na yung tao na yon, ay natulala ako sa kanya. At di ako agad nakapagsalita. Kasi paano ba naman, babae nga pala siya. At di ko din akalain na napakaganda niya pala. Mistisa pala siya at matangkad. Kaya naman dahil doon, ay di ko nagawang magalit pa sa kanya. Napangiti na lang ako habang siya ay kaharap ko ng oras na yon. At dahil wala akong imik ng oras na yon, ay siya na yung nagsalita. Kuya, sorry Diyan sa nagawa ko sa'yo. Aksidente kasi yun.
Nawalan kasi ako ng preno. Kaya yun, di ko na nakontrol at ikaw ang nabangga ko. Di ko naman sinasadya yung kuya. Kaya sana ay mapatawad mo ko. At huwag ka na magalit sa akin. Lahat naman ng gastos dito sa ospital, ako nang sasagot. At huwag kang mag-alala, di ako tatakas sa'yo. Kasi dito din ako nagtatrabaho sa ospital na to. Ako nga pala si Doktora Miranda. Isa akong OB-GYN sa ospital na to. At na magpakilala na sa akin, yung taong nakabangga sa akin, ay doon ko lang nalaman na isa pala siyang doktora. At di lang siya basta doktora, kasi para siyang model dahil sa angkin niyang kagandahan. At kung tutusin, para pa siyang may lahi dahil sa kulay niyang mistisa. At maya-maya lang, pagkatapos sa akin magpakilala ng doktora na yon, ay bigla na ako nagsalita. Ngunit, nakontrol ko naman ng bahagya ang aking emosyon. Siguro marahil ay dahil sa kanyang angking kagandahan. Mabuti naman po at sasagutin niyo yung gastos kasi wala po kaming ibabayad sa ospital na to. At isa pa, mahirap lang kami. Wala din akong trabaho ngayon. Naghahanap pa lang ako. Pero nang dahil po sa ginawa niyo sa akin, laking abala po neto sa akin. Kaya nag-aalala ako para sa aking pamilya. Paano ko sila ngayon matutulungan? Dahil sa kalagayan ko na to ngayon, baldado pa ako ngayon. At baka matagalan pa bago ako makapagtrabaho neto. Paano na ngayon yung Doktora Miranda? Harvey, sorry na. Di ko talaga sinasadya yun. Aksidente talaga yon. Sige, ganito na lang. Ako nang bahala sa pamilya mo. Tutulungan ko sila habang di ka pa nakakapagtrabaho. Tapos ako din sasagot lahat ng bill at gastos dito sa ospital. Tapos pag okay ka na, pumunta ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng trabaho. Ano? Okay na ba sa iyo yun, ha Harvey? May isa akong salita. Lahat ng sinabi ko sa iyo, gagawin ko. Kaya sana maniwala ka sa akin. Nang sabihin yun sa akin ni Doktora Miranda, ay kumalma ako at nawala ang aking pag-alala kasi sa tingin ko ay tutupad naman siya sa kanyang mga sinabi sa akin. Mukha naman kasi siyang mabait at maayos kausap. Kaya naman dahil doon ay pumayag na ako at ako ay nakipagsundo na sa kanya. Sige Doktora Miranda, payag na ako sa mga sinabi mo sa akin ngayon. Sana lang po mangyari lahat ng mga sinabi mo sa akin para wala po tayong maging problema na dalawa. Oo Harvey, pangako, tutuparin ko lahat ng mga sinabi ko sa iyo. May isa akong salita, gaya ng sinabi ko sa iyo. Ngayon lang. Paano Harvey? Dito ka na muna ha, kasi may naka-schedule ako na papaanakin ngayon. Salamat at nagkasundo na tayo. Salamat din po sa iyo, Doktora Miranda. At pagtalikod sa akin ni Doktora Miranda, ay di ko maiwasan na di mapatingin sa kanya. Kasi sexy din naman pala siya at may malaki na balakang. Ang kaso, napaisip ako, ano naman kaya ang trabaho ang ibibigay niya sa akin pag ako ay magaling na. Lumipas ang 3 buwan, mabilis naman ang naging pagaling ko at ako ay nakalakad na muli ng maayos. Kaya dahil doon, ay agad ko nang pinuntahan yung address ng bahay ni Doktora Miranda. Kasi nga, nangako siya sa akin na bibigyan niya ako ng trabaho. At isa pa, inaasahan niya na din na ngayon araw ang punta ko sa kanyang bahay. Kaya naman, naghihintay na din sa akin si Doktora. At pagkalipas na 1 oras na biyahe ko, ay nakarating na ako sa kanyang bahay. Nang ando na ako sa labas ng kanyang bahay, ay nagulat ako kasi ang laki neto at mayaman pala si Doktora. Kaya naman, agad na ako nag-doorbell doon sa gate ng bahay niya. At maya-maya lang ay may lumabas na tao at sa tingin ko ay kasambahay ni Doktora. At ang nasa harap ko na yung kasambahay niya na yon, ay agad ako nagpakilala dito. Kaya dahil doon ay agad naman ako netong pinapasok. At sinabi sa akin ng kasambahay niya na kanina pa pala ako neto hinihintay. Sir Harvey,
Diyan lang po kayo ha. Ayun po si doktora sa swimming pool. Naliligo lang siya. Pakihintay mo na lang ha. Sige po, salamat po. At ang masabi sa akin yon ng kasambahay ni doktora ay nagulat ako at napatingin banda dun sa swimming pool kasi di ko akalain na masisilayan ko pa ang sexing katawan ng doktora na to. At pagkalipas lang ng ilang sandali ay umahon na sa swimming pool si doktora at siya ay palapit na sa akin. At habang siya ay palapit sa akin ay nakaramdam ako ng kaba nun kasi di ko alam kung ano bang sasabihin ko sa kanya pag siya ay kaharap ko na. At nang kaharap ko na siya ay mas lalo akong kinabahan at di nakapagsalita kasi nga nakatingin lang ako sa sexy niyang katawan at sa malaki niyang balakang. Oh Harvey, kanina pa kita hinihintay. Mabuti naman dumating ka na. Kamustang lagay mo ngayon? Masakit pa bang paa mo ha? Ba't ayaw mo magsalita dyan? Hoy Harvey, saan ka ba nakatingin dyan ha? Ay doktora, pasyensya ka na po. Kasi di ko akalain na napaka-sexy niyo po pala. Humahanga po ako sa iyo doktora. Sorry po ha. Ganun ba? Sige salamat. Nga pala sabi ko, kamusta ka? Kamusta yung paa mo? Okay na ba? Opo doktora. Okay na po ko. Maayos na ako nakakalakad. Nagpapasalamat po ako sa iyo kasi tinupad mo yung sinabi mo sa akin na di mo ako tatakasan at ang pamilya ko ay tutulungan mo pa. Yun, ginawa mo naman po. Kaya salamat talaga sa iyo. Wala yun. Sinabi ko naman sa iyo di ba na may isa akong salita? Tinupad ko lang yung sinabi ko sa iyo. Saka huwag ka magpasalamat sa akin kasi ako naman ang may gawa. Noon, ba't ka na aksidente? Kaya sorry sa iyo Harvey ha. Di ko talaga yung sinasadya. Sana mapatawad mo na ako. Wala po yun Doktora Miranda. Okay na po ko. At least ngayon, nakakalakad na ako ulit ng maayos. Kaya kalimutan nyo na po yung nangyari at nagawa mo sa akin. Nga pala Doktora, ano po bang trabaho ang ibibigay mo sa akin? Pwede ko bang malaman? Oo nga nag-iisip ako kung gagawin nilang pakitang driver ko. Kasi simula na maaksidente ako nang nabangga kita, nagkaroon na ako ng phobia. Natatakot na ako magmaneho ulit. Ang kaso Harvey, may lisensya ka ba? At marunong ka bang mag-drive ng sasakyan? Opo doktora, dati po akong family driver. Kaya pwede mo po ako maging driver mo. Wow talaga Harvey, yun pala. Sakto yung magiging trabaho mo sa akin. Buti na lang, marunong ka mag-drive at may lisensya ka na. Nga pala, pwede ka na ba magsimula bukas kung okay lang sa'yo? Kasi kailangan ko na talaga ng driver. Sige po Doktora Miranda, pwede na ako magsimula bukas. Anong oras po ako pwedeng pumasok bukas? Siguro, mga 8 a.m. Andito ka na dapat bukas ha. Kasi maaga akong aalis bukas. Ano Harvey? Malinaw na ba lahat sa'yo ha? Basta ang pasok mo sa akin, Monday to Saturday, 8 a.m. ha? Tuwing Sunday ang day off mo. Sige po doktora, malinaw na po sa akin. Maraming salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng trabaho. Masaya po ako kasi makakatulong na ako ulit sa pamilya ko. Sige Harvey, wala yon. Nga pala, nag-almusal ka na ba ha? Baka gusto mo munang kumain bago ka umuwi sa inyo. Halika sa loob. Nako, nakakahiya naman po doktora. Wag na po. Sabay na lang ako kakain pag uwi ko mamaya. Halika na Harvey. Wag ka na mahiya sa akin. Madaming pagkain sa loob. Saka, sabayan mo na pala ako mag-almusal kasi wala naman akong kasabay kumain. Halika na dali. Baka lumamig yung pagkain na pinahanda ko sa kasambahay ko. Sige na nga po. Papayag na ako. Mahirap naman kung tatanggi pa ako sa grasya na inaalok mo sa akin. Tama ka. Pangit tumanggi sa grasya. Masama yun. Halika na. Pasok na tayo sa loob. Sumunod ka sa akin ha.
At pumasok na nga kami ni Doktora sa loob ng kanyang bahay. At habang nakasunod ako sa likodan niya, ay di ko maiwasan na ditingnan ang sexy niyang katawan, lalo na ang makinis at malalabanos niya mga hita. At di lang yon, malalaki pa ang mga hita niya na yon. Kaya naman nasabi ko sa aking isipan na mukhang ang swerte ko sa bago kong trabaho. May amo akong maganda at sexy. At di lang yon, isa pa siyang doktora na pakiramdam ko ay laging mabango ang amoy niya. At nang nasa loob na kami ng bahay niya, ay napawaw na lang ako sa laki nito at ganda. Doktora, ang laki at ang ganda naman po ng bahay mo. Kung anong ganda ng may-ari, ganon din kagandang bahay. Ikaw talaga, nang bola ka pa. Sige na, maupo ka na muna dyan ha. Magpapalit lang ako ng damit. Sige po, doktora. Hintayin ko lang po kayo dito. At pagkaalis ni doktora, ay napaisip ako bigla. Asan kayang anak niya at asawa? Parang di ko nakikita. Siguro naman, may asawa siya at anak. Tanong ko sa aking sarili. Ngunit, nasabi ko sa aking sarili, sa ibang pagkakataon ko na lang itatanong kay doktora kung asan ang asawa at anak niya. Kasi baka mamaya, isipin niya pa na tsismoso ako. At pagkalipas lang ng ilang sandali, ay andyan na si doktora. Nakapagpalit na siya ng damit niya. Ngunit, ang pinalit niyang damit ay kaaya-aya pa din tingnan. Kasi bagay ito sa kanya. Nakashort siya na medyo maigsi at maluwag. At ang pang-itaas niya naman na damit ay nakabaklas siya na kulay pula. Kaya naman dahil doon ay di mo aakalain na isa siyang doktora kasi napakaganda niya talaga at ang sexy. Kung tutuusin, para nga siyang isang model. Kaya nang muli kong makita si doktora ay natulala na naman ako sa kanya at talaga napatitig ako sa kanya ng matagal. At dahil nakatitig ako sa kanya ng matagal nun, ay bigla na lang hinawakan ni doktora ang kamay ko at sabay tanong sa akin ng, "Hoy Harvey, ano? Okay ka lang ba dyan ha? Ba't tulala ka na naman dyan?" Wala po doktora. Halika po, kain na tayo. Baka nagugutom lang ako, kaya natutulala na ako sa harapan mo. Ikaw talaga. Sige na nga, kain na tayo. At baka lumamig pa yung pagkain. Sige po, kumain na tayo. Nang oras na yun, ay alam kong alam ni doktora ang dahilan ba't ako natutulala sa harapan niya. Ngunit, dinedman niya lang yon kasi nga, mabait siya at magaling makisama sa isang kagaya ko. At habang kumakain na kami, ay biglang pumasok na sa aking isipan na tanungin siya kung asan ang anak niya at asawa. Ang kaso, nahihiya naman ako na itanong yun sa kanya. Di ko alam kung ba't nahihiya ako. Siguro marahil ay professional siya at amo ko siya. Baka yun din ang nag-uudyok sa akin. Napigilan ng sarili ko na itanong yun sa kanya. Kaya naman kumain na lang ako ng kumain hanggang sa ako ay matapos na. At nang tapos na akong kumain, ay napangiti sa akin si doktora at sabay tanong ng, "Ano Harvey, nabusog ka ba ha? Masarap ba yung pagkain na pinahanda ko?" "Opo doktora, masarap po sobra. Parang kayo lang." "Ay ano po, joke lang. Ang ibig ko pong sabihin, masarap po talaga siya, yun po. Kaya eto, madami ako nakain ngayon." Nang masabi ko yun kay doktora, ay napatitig siya sa akin at saka siya napangiti at sabay sabi ng, "Ikaw talaga Harvey, pinapatawa mo ko." Sige, mabuti naman. Nagustuhan mo yung pagkain at ikaw ay nabusog. Nga pala Harvey, may anak ka na ba at asawa na binubuhay? Kasi kung meron, baka dagdagan ko yung sahod mo ng onte para makatulong ako sa iyo. Doktora, wala pa akong asawa at anak kasi gusto ko munang tulungan sila mama at papa na mapaayos yung bahay namin sa aming tatlong magkakapatid. Ako na lang pong walang asawa at anak. Breadwinner po kasi ako doktora. Wow, ganun ba?
Sige, maganda yung ginagawa mo na pagtulong sa magulang mo. Kaya sige, kahit wala ka pang asawa at anak, dadagdagan ko pa din ng onting sahod mo para bawi din ako sa'yo sa nagawa kong perwisyo sa'yo nang mabangga kita. Sige po, doktora. Maraming salamat po. Ang bait nyo talaga. At ang ganda pa. Sana po, pagpalain pa kayo. Sige, Harvey. Salamat sa sinabi mo na yan. At pagkatapos ng pag-uusap namin na yun ni doktora, ay naisip ko bigla, eto na siguro yung tamang pagkakataon na tanungin ko siya kung asa ng asawa at anak niya. Kasi total, tinanong niya din naman ako tungkol sa bagay na yon. Mas okay kung tanungin ko na din siya ngayon. Kaya naman, huminga muna ako ng malalim bago ko yon itanong sa amo kong doktora na maganda at sexy. Doktora, may nais din sana akong itanong sa'yo. Kung okay lang po na itanong ko yun sa'yo. Bakit, Harvey? Ano bang nais mong itanong sa akin na... Sige, itanong mo na ngayon. Doktora, kayo po, asan ang asawa at anak mo? Meron po ba? Wala na akong asawa, Harvey, na maalam na siya. Aksidente sa trabaho. Isa kasi siyang engineer. Ang masaklap nga doon, 1 buwan pa lang kami nakasal nang iwan niya ako. Kaya eto, ang aga ko nang mabiyuda ko. Nakakalungkot lang, di niya ako nabigyan ng anak bago siya mawala. 5 taon na siyang wala sa piling ko ngayon. Pero ito, malungkot pa din ako hanggang ngayon at lagi ko siyang naaalala, Harvey. Nang madinig ko yung sinabi sa akin ni doktora, ay naawa ko sa kanya. Kasi bakas pa sa mukha niya yung kalungkutan na natamo niya mula sa pagkawala ng kanyang asawa. Kaya naman dahil doon ay humingi ako sa kanya ng tawad at pinalakas ko na lang ang loob niya para hindi na siya malungkot pa. Doktora Miranda, sorry po kung na-open ko pa to sa'yo. Di ko po sinasadya. Sana po mapatawad mo ako at sana din wag kang magalit sa akin. Harvey, okay lang. Di naman ako galit sa'yo. Napag-usapan lang naman natin. Kaya okay lang yun. Sige po, doktora. Nga pala, lakasan mo po ang loob mo. Huwag ka na pong malungkot. Doktora, sa pagkawala ng asawa mo, alam ko po, andyan lang sa tabi-tabi ang asawa mo. Ginagabayan ka po niya araw-araw. At ang masabi ko yun kay doktora, ay dahan-dahan na siyang napaiyak. Kaya naman dahil doon, ay nagpa siya akong tumayo sa aking kinauupuan para siya ay aking makomfort o palakasin ng loob niya. At nang nasa tabi na ako ni doktora, ay doon na siya mas lalong napaiyak. Kaya naman hinaplos ko na lang yung likodan niya ng oras na yon para gumaan ang pakiramdam niya. Nung una, ay ayaw ko sana yung gawin kasi nga nakakahiya. Ngunit dahil sa naaawa ako sa kanya nun, dahil siya ay umiiyak at malungkot, kaya naman lakas loob ko na lang ginawa yun sa kanya. At habang inahaplos ko ang likodan ni doktora, ay damang-dama ko ang kakinisan at kalambutan ng likodan niya na yon. Kaya naman, sa di sadyang pagkakataon, ay napatingin talaga ako sa likod ni doktora kasi nakabaklis din siya ng mga oras na yon. At maya-maya pa, habang hinahaplos ko yung likod ni doktora, ay bigla na siyang yumakap sa akin habang siya ay umiiyak. Nang sandaling yon, ay nagulat ako at nabigla kasi di ko naman ine-expect na yayakap sa akin si doktora ng ganon. Kaya na magkayakap na kaming dalawa ni doktora ay nag-enjoy ako nun at talagang nakadama ako ng saya at bigla ako nasabi sa aking isipan na ang sarap sigurong mahalin ni doktora kasi mabait siya at mabango pa at malambot na mga balat niya at siya yung tipo ng babae na pwede talagang gawin na asawa. Ang kaso, ang naiisip ko na yon ay hanggang pangarap lamang at kailanman ay di yun mangyayari kasi napakalayo ng agwat namin ni doktora. Langit siya at ako naman ay lupa. Kaya malabo talagang mangyari yung aking naiisip na yon. At pagkalipas ng ilang mga sandali ay kumalas na si doktora
sa pagkakayakap niya sa akin at saka na siya nagsalita. Harvey, sorry kung na-open ko pa sa ito. Nabasa ako na tuloy ng luha ko, yung damit mo. Namiss ko lang kasi yung asawa ko. Kaya ito, di ko mapigilan na maiyak. Ang hirap lang kasi nang nararanasan ko na yon. Biro mo, bagong kasal lang kami tapos bigla niya akong iniwan. Kahit sino naman malagay sa ganung pangyayari, di ba? Talagang maiiyak at malulungkot ng sobra. Opo, doktora, tama ka sa bagay na yan. Huwag ka na pong malungkot, doktora. Kaya mo po yan. Alam ko po, malalagpasan mo yan. At alam ko, may taong nakalaan sa'yo para muli kang sumaya. May dahilan pong bagay na yon, kaya nyo yung naranasan. Kaya, laban lang po, doktora. Sige Harvey, maraming salamat sa'yo kasi lumakas muli ang loob ko para lumaban sa hamon ng buhay. Nga pala, mukhang naabala na kita. Baka may gagawin ka pa pag uwi mo sa bahay nyo. Sige na Harvey, pwede ka nang umuwi ngayon. Wala naman po akong gagawin, doktora. Kaso, kailangan ko na nga umuwi ngayon kasi wala palang tao sa bahay. Umalis. Kasi ang mama at papa ko, mamayang gabi pambalik nila. Sige Harvey, ingat ka pag uwi Kita na lang tayo bukas ng 8 a.m. Huwag kang malilate At salamat ulit sa pagdamay mo sa akin. Sige po doktora, uuwi na po ako. Opo, aagahan ko bukas at hindi ako malilate. At salamat din po sa masarap na pagkain na hinanda niyo para sa akin. Nagustuhan ko po siya. Wala yun Harvey. Sige bye-bye, ingat ka. At pagkatapos namin mag-usap ni doktora, ay agad na ako umuwi ng bahay. At habang nasa daan ako pa uwi, ay di na mawala. Wala sa isip ko si Doktora Miranda kasi pakiramdam ko ay tinamaan na ako sa kanya at sa tingin ko ay gusto ko na agad siya. Kaya naman dahil doon ay excited na akong pumasok bukas sa trabaho bilang isang driver niya. At pagka-uwi ko sa bahay ay agad ko nang inayos ang aking sarili. Nagpagupit ako at nagpalinis ng mga kuko sa kamay at paa kasi nakakahiya naman sa amo kong doktora kung marungis akong tingnan. Kinabukasan, maaga akong gumising kasi unang araw ko yon at ayaw kong malita ko sa trabaho. Kaya naman, 7 a.m. pa lang ay ando na ako sa bahay ni doktora. At nang dumating ako doon, ay sinabi sa akin ng kasambahay na maghintay lang daw ako kay doktora kasi nag-aayos pa ng kanyang sarili. Kaya naman ang ginawa ko noon ay handa ko muna yung sasakyan ng doktora at ito ay chinek ko na din kung okay ba yung langis, preno at battery. At ang okay naman lahat ay agad ko na siyang in-start kasi pababa na din daw si doktora at maya-maya lang ay lumabas na ng bahay si doktora. Pagtingin ko sa kanya ay nakangiti agad siya sa akin at blooming na blooming sa suot niyang puting damit. Halika na Harvey, alis na tayo. Nga pala Harvey, very good ka ngayon sa akin kasi 7 a.m. pa lang kanina. Andito ka na agad sa bahay. Sana laging ganyan baka naman sa umpisa lang yan Harvey. Nako doktora, pangako po. Lagi akong maaga. Kaya wag ka pong mag-alala. Wala po kayo magiging problema sa akin. Sige Harvey, mabuti naman kung ganon. Paano, halika na. Alis na tayo. At madami pa akong paaanakin ng mga buntis ngayon. Sige po doktora. At habang nasa biyahe na kami ni doktora, ay tahimik lang siya. Kaya naman ako din ay nanahimik lamang. Kasi wala naman ako masasabi at makakwento sa kanya. At pagkalipas ng 1 oras na biyahe namin ni doktora, ay nakarating na kami sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. At bago siya umalis, ay may sinabi siya sa akin. Harvey, dito ka lang Huwag ka maiinip. Baka matagalan ako sa loob. Mag-relax-relax ka muna dyan or matulog. Sige po Dok, ako nang bahala. Di naman ako mainipin. Ganito din naman ang trabaho ko dati.
Kaya wag po kayo mag-alala. Sanay po ako maghintay ng matagal, doktora. Sige Harvey, mabuti naman kung ganon. Sige, pasok na ako sa loob. Mamaya, dadala na lang kita ng pagkain dito. Pag oras ng tanghalian, okay? Sige po, doktora. Salamat po sa iyo. At pagkatapos nun, ay natulog muna ako sa loob ng sasakyan ni doktora kasi maaga talaga akong gumising kanina para di lang ako malate. At pagkalipas ng mga oras, ay di ko na malayan na tanghali na pala. Kaya nang magising ako, ay mga 12:00 na yun ng tanghali. At sakto naman, ilang minuto lang ang lumipas nang magising ako ay dumating na si doktora. May dala siyang paper bag at sa tingin ko, pagkain ko ang laman nun. Harvey, eto na yung pagkain mo oh. Sige na, kumain ka na dyan. Malamang gutom ka na. Sige po Dok, salamat po sa'yo. Kayo po, kumain na ba kayo? Oo Harvey, tapos na ako. Bigla nga lang nanakit ang katawan ko, yung balikat ko, batok at kamay. Ang dami ko kasing napaanak ngayon. Nasa 4 na sila. Nakakapagod din Harvey. Oo Dok, nakakapagod talaga yung trabaho mo. Gusto mo po ba na masahe? Marunong po ako magmasahe, doktora. Yun lang, kung gusto mo lang naman magpamasahe sa akin. Sige nga Harvey, imasahe mo nga muna ako nang mawala ang sakit ng katawan ko. Grabe, di ko na kaya. Nangali na talaga siya ng sobra. Pero kumain ka muna bago mo ako imasahe. Hindi naman ako nagmamadali. Maya-maya pa naman ang balik ko dun sa loob. Nakabreak pa naman ako ng 1 oras. Sige Dok, bibilisan ko ng pagkain ko nang mamasahe ko na yung katawan mo. Sige Harvey, salamat sa iyo. At pagkalipas ng ilang sandali ay natapos na akong kumain. Kaya naman, agad ko nang sinimulan ang pagmasahe kay doktora. Inuna ko yung mga kamay niya at ang hawak ko na yung kamay niya ay napakalambot ng mga to. Kaya naman, nag-enjoy talaga ako sa pagmasahe sa kamay ni doktora. Wow Harvey, magaling ka din pala magmasahe no? Mukhang madami kang alam na gawin o trabaho Harvey ah. Talented ka naman pala. Saan ka ba natuto magmasahe ng ganito ha Harvey? Dok, sa mama ko po ako natuto. Siya ang nagturo sa akin. Si mama kasi, trabaho niya talaga dati, yung pagmamasahe. Kaya naman pala magaling ka magmasahe. Nga pala, pagkatapos sa mga kamay ko, sunod mo na agad yung likod ko at balikat ha. Ayan kasing masakit sa akin ng sobra. Sige po Dok, wala pong problema sa akin. Nga pala Dok, baka pwede. Pakialis na yung suot mong blazer para mamasahe kita ng maayos sa likod mo at balikat. Ay oo nga pala. Sige wait, alisin ko muna siya. At habang inaalis na ni doktora yung suot niyang blazer, ay napasulyap ako sa makinis at maputi niya mga braso. Kaya naman ang oras na yon ay parang nawala ako sa focus ko sa pagmamasahe kay doktora kasi natuon yon sa kanyang makinis na braso at sa kanyang cocomelon na medyo may laban din naman. At ang maalis na ni doktora yung suot niyang blazer na damit ay agad ko na nga sinimulan na imasahe yung likodan niya. Bagya ako na lang tinaas yung suot niyang damit na pandoble para mamasahe ko na maayos yung maputi niyang likodan. At habang minamasahe ko na yon ay halatang gustong gusto niya yung pagmasahe ko sa kanya. Kasi nga, nakikita ko yung reaksyon ng mukha ni doktora sa salamin ng kanyang kotse. Para siyang nakikiliti ng bahagya at siya ay napapangiti pa. At maya-maya lang ay bigla na nagsalita si doktora at eto ang kanyang sinabi sa akin. Harvey, ang galing mo talaga magmasahe at ang sarap, nakakakiliti pa siya. Kaya yun, napapangiti ako kanina. Nawala na din ang sakit ng katawan ko, lalo na yung likod ko at mga kamay. Pwede na ako ulit sumabak sa trabaho ko. Salamat Harvey ah. Sige na, okay na ako Harvey. Babalik na ako sa trabaho ko. Salamat ah. Sige po Doktora Miranda, masaya ako kasi
nagustuhan mo yung pagmasahe na ginawa ko sa'yo ngayon lang. At mabuti naman, naalis na yung pananakit ng katawan mo. Oo nga Harvey, next time, magpapamasahe ulit ako sa'yo. Pag sumakit ulit ang katawan ko sige na, mamaya na lang, balik na ako sa trabaho ko. At pagkatapos nun, ay umalis na nga si doktora nang nakangiti sa akin. Ako naman ay kakaibang saya din ang naramdaman nun. Kasi nga, nakapagmasahe ako ng isang kagaya ni Doktora Miranda na maganda at sexy. At di lang yon, ang kinis at ang puti pa ng likodan niya. Kaya naman, masaya talaga ako kanina habang siya ay aking minamasahe. At lumipas na nga ang mga oras, pagsapit ng 8 PM ay dumating na si Doktora at baka sa mukha niya ang pagkapagod ng oras na yon. Dok, mukhang pagod na pagod ka. Ginabi na din tayo. Oo nga Harvey, ang dami ko kasing pasyente ngayong araw. Tapos, may dumating pa ng mga bagong pasyente. Kaya yun, natagalan talaga ako. Sorry di ka pa nakakain ng dahil sa akin. Di bali Harvey, sabayan na lang tayo kumain Sabayan mo na lang ako ulit. Paano, halika na. Umuwi na tayo. At bukas, madami na naman akong pasyente na paaanakin. Malamang, pagod na naman ako bukas. Pero okay lang. Masaya naman ako sa trabaho ko. Opo Dok, kailangan talaga natin maging masaya sa trabaho natin. Kaya Dok, tiyaga lang po. Sige po, umuwi na tayo. Matulog ka muna Dok. Pag nasa bahay na tayo, gigisingin na lang kita. Sige Harvey, salamat. Dito na lang pala ako uupo sa tabi mo Mas malakas kasing buga ng aircon dito. Para mas masarap ang tulog ko. Sige po Dok, kayo pong bahala. At pagkatapos nun, ay pinaandar ko na yung sasakyan. At saka na kami umuwi sa bahay. At habang kami ay nasa biyahe na ni Doktora, ay agad naman siyang nakatulog kasi nadidinig ko ang mahina niyang paghilik. At dahil medyo traffic ng oras na yon, ay di ko maiwasan. Nadititigan si Doktora at bawat titig ko sa kanya ay talaga naman humanga ako sa angkin niyang kagandahan. Napakaamo at ang ganda kasi ng mukha ni Doktora at may buhok pa siya na blondie. Kaya naman dahil doon ay mas lalong lumabas ang kanyang pagkamistisa at samahan mo pa ng maganda at mapupulan niyang labi. Kaya naman naisip ko kung sino man ang lalaking makakasama ni Doktora habang buhay ay talaga namang napakaswerte niya at siya ay pinagpala. At ilang sandali pang lumipas, napansin ko na mas lumalakas ang hilik ni Doktora. Siguro marahil ay dahil sa kanyang pagod ngayong araw. Kaya naman di ko na lang yun pinansin. At nang malapit na kami sa bahay ni Doktora ay nakita ko na may tumutulo na laway sa kanyang bibig. Kaya dahil doon ay napangiti na lang ako kasi di ko akalain na ang isang Diyosa sa ganda na si Doktora ay tululaway din pala pag siya ay natutulog. Kaya naman dahil doon ay agad akong kumuha ng tissue para punasan sana yung laway na tumutulo sa bibig ni Doktora. Ang kaso, bigla akong nahiya kasi baka mamaya bigla siyang magising mula sa pagkakatulog niya at maabala ko pa ang kanyang pagtulog. At di lang yon, baka magalit pa siya sa akin. Kaya naman, nagdalawang isip ako na gawin ang bagay na yon. Ang kaso, madami na ngang laway ang tumutulo sa kanya at eto ay paagos na sa kanyang liig. Kaya naman, lakas loob ko nang ginawa na punasan ng tissue yung bibig niya at saka yung laway na tumutulo sa kanya. At maya-maya lang, habang yun ay ginagawa ko, ay bigla na lang nagising sa Doktora at sa kanya nakagat ang kamay ko. Kaya dahil doon ay napasigaw ako ng malakas kasi halos maputol na ang isa kong daliri dahil sa tindi at lakas ng kanyang pagkagat doon. Aray Doktora, ang sakit. Ano pong ginawa mo? Ba't mo kinagat ang daliri ko? Pinupunasan ko lang naman yung laway mo na tumutulo dyan sa bibig mo.
Aray, ang sakit. Nang sandaling yun, ay parang nagulat si Doktora at parang di niya alam ang kanyang ginawa sa akin na pagkagat sa isa kong daliri. Kaya dahil doon ay napatanong siya sa akin kung ano daw bang nangyari, ba't daw ba ako sumisigaw ng malakas. O Harvey, anong nangyari sa'yo? Ba't sumisigaw ka ng malakas? Hala, ba't dumudugo yung daliri mo? Dok, kinagat mo po yung daliri ko. Pinupunasan ko lang naman ng tissue yung bibig mo. Kasi Dok, napasarap ang tulog mo. Tapos yun, tumulo po yung laway mo. Kaya yun, lakas loob ko na lang pinunasan yung bibig mo para di naman kumalat yung laway. At ang madinig ni Doktora, yung sinabi ko sa kanya, ay bigla na lang siyang napangiti at sabay hawak sa kanyang bibig. Nako, Arby, nagawa ko ba yun? Sorry di ko alam yung ginawa ko na yun sa'yo. Tulog pa ako noon, kaya wala talaga akong alam doon. Nako, nasugatan pa tuloy kita. Ikaw kasi ba't mo pa kasi pinunasan yung bibig ko? Sana, hinayaan mo na lang na tumulo yung laway ko. Magigising din naman ako niyan. Ano ba yan? Nakakahiya naman sa'yo. Nakita mo pa yung pagtulo ng laway ko habang ako ay tulog. Teka wait Harvey, lalagyan natin ng alcohol at Band-Aid para di na siya dumugo Tabi mo muna yung sasakyan. Sige po Dok, okay lang yon. Sorry din Dok kung nagawa ko yun sa'yo. Kasi, kaya ako lang naman yung nagawa. Kasi nga Dok, malapit nang pumunta sa liig mo yung laway mo. Kaya yun, nagkusa na akong punasan siya. Kasi nga, di bagay sa isang kagaya nyo na maladyosa ang kagandahan. Tapos, tumutulong laway. Sorry Dok. Ganon. Sige, ikaw nang gumamot sa sugat mo Inaasar mo pa ako Harvey. Nako, biro lang naman yung doktora. Huwag ka nang magalit sa akin. Di ako galit. Joke lang yun. Sige na, akin na yung daliri mo nang magamot ko na. Buti may Band-Aid ako dito sa bag at alcohol. Marunong ka din palang magbiro, Dok. Kala ko, totoong galit ka na sa akin. Oo naman. Anong tingin mo sa akin, robot? Siyempre, kaya ko din magbiro, no? O ayan, okay na. Nalagyan ko na ng Band-Aid ang sugat mo sa daliri. Paano yan, Harvey? Kaya mo pa bang magmaneho, ha? Baka masakit ang daliri mo niyan. Okay lang ako, doktora. Kaya ko pong magmaneho. Saka, isang daliri ko lang naman ang may sugat. Kaya wala pong magiging problema sa pagmamaneho ko. Safe pa din po tayo makakauwi sa bahay mo. Sige Harvey, mabuti naman kung ganon. Paano, halika na. Umuwi na tayo. Gutom na ako. At pagkatapos nun, ay muli ko nang pinaandar yung sasakyan para kami ay makauwi na sa bahay. At nang ando na kami sa bahay ni Doktora, ay agad niya na ako niyaya sa loob para kami ay makakain ng dalawa. At nang tapos na kaming kumain, ay nagpahinga lang ako ng saglit at saka na ako nagpaalam kay Doktora Miranda na ako ay uuwi na para ako ay makapagpahinga na din. Lumipas sa mga buwan, naging maayos at maganda naman ang samahan at naging trabaho ko kay Doktora. Mabait si Doktora sa akin, kaya mas lalo ko siyang pinakitaan ng mabuti. Isang araw ng linggo nun, day off ko. Kaya naman nasa bahay lang ako at habang nagpapahinga ako sa bahay nun, mga bandang hapon na yon, ay bigla na lang may tumawag sa aking cellphone. Pagtingin ko, ay si Doktora pala yung tumatawag sa akin. Kaya naman dahil doon, ay nagtaka ako kasi ba't? Kaya tumatawag sa akin si Doktora, ano kayang dahilan? Agad ko naman yun sinagot at nang kausap ko na siya, ay napag-alaman ko na nasa bar pala siya at sila ay nag-happy-happy ng kanyang mga kaibigan. At ang oras na yon, ay alam ko nakainom na si Doktora at siya ay lasing na. Kaya niya ako tinawagan kasi magpapasundo siya sa akin kasi di niya na daw kayang magmaneho pauwi. Ako naman ay agad bihis para punta na si Doktora dun sa bar na kanilang pinag-iinuman. At nang okay na ako at nakapagbihis na, ay agad na akong umalis ng bahay para sunduin na si Doktora. At pagkalipas ng mga ilang oras,
ay nakarating na ako sa bar kung saan nagiinom si Doktora kasamang mga kaibigan niya. Ang kaso, nang ando na ako, ay si Doktora lang ang nadatnan ko doon sa loob ng bar. Mag-isa lang siya at wala nang kasama. Kaya naman, agad ko na siyang nilapitan. Paglapit ko sa kanya, ay kapansin-pansin ko agad ang mamula-mula niyang mga balat. Talagang mistisa si Doktora. Ganon kasi sila, pag nakakainom, namumula ang mga balat nila. Dok, mukhang lasing ka na. Asan ang mga kasama mo? Ba't mag-isa ka na lang ngayon dito? Ikaw na pala yan, Harvey. Buti dumating ka na. Yung mga kasama ko, kakaalis lang nila. Sinundo na din sila ng mga asawa nila. Kaya eto, ako na lang mag-isa ang naiwan dito ngayon. Harvey, umiinom ka ba? Baka pwede uminom pa tayo. Samahan mo ako dali. Para kasing gusto ko pang uminom ngayon. Sige na please, samahan mo ako mag-inom. Kahit ngayon lang. Dok, baka malasing din ako neto. Pag sinamahan ko pa kayong uminom ngayon, baka di na tayo makauwi niyan. Walang magdadrive sa atin pa uwi. Kung gusto mo Dok, sige, sasamahan kita uminom. Pero doon na lang tayo sa bahay mo. Para naman kung sakaling malasing ako, at least, ando na tayo sa bahay mo. Safe ka na, di ba? Kasi ako Dok, kaya ko naman ng sarili ko. Kahit lasing ako, ikaw lang naman pong inaalala ko. Ayaw ko kasing mapahama ka, Doktora. Ganon ba, Harvey? Sige, may point ka din naman sa sinabi mo na yan sa akin ngayon. Pero Harvey, salamat sa pag-aalala mo sa akin ha. Ang sweet mo din naman pala. Sige, halika na. Umuwi na tayo. Eto nga pala yung wallet ko. Pakibayaran mo na lang muna yung bill namin. Ako kasi ang taya ngayon eh. Kasi Harvey, birthday ko ngayon. Kaya eto, nag-celebrate kami ng mga kaibigan ko at katrabaho. Ay, ganun ba Dok? Di ko po alam na birthday mo pala ngayon. Sige Dok, happy birthday po sa'yo. More blessings and birthday to come sa'yo, Doktora Miranda. Sige Harvey, maraming salamat sa'yo. Sige na, bayaran mo na yung bill. Nang makaalis na tayo ngayon, magiinom pa tayo sa bahay ko, di ba? Sige po Dok, gagawin ko na po. Babayaran ko na po yung bill nyo. At pagkatapos ko nang mabayaran yung bill, ay agad na kaming umuwi ni Doktora. Medyo okay pa naman maglakad si Doktora. Kaya yung kamay niya lang at braso ang hinawakan ko para siya ay aking maalalayan sa kanyang paglalakad para sure lang na di siya matumba. At pagkatapos nun, ay nakarating naman kami ng ligtas at maayos sa kanyang bahay. At nang ando na kami sa bahay niya at di pa kami nakakababa ng sasakyan niya, ay biglang nagsalita sa Doktora. Harvey, baka pwede. Dito na lang tayo mag-inom sa loob ng kotse. Ayaw ko kasi makita ako ng kasambahay ko na iinom ako at lasing. Kung di mo na itatanong Harvey, tita ko yung kasambahay ko dyan sa bahay. Kaya yung kahit papano, nahihiya pa din ako sa kanya pag ako ay nagiinom at umuwi ng lasing sa bahay. Kaya sana, dito na lang tayo sa loob ng kotse ha. May binili naman tayong beer at pulutan, di ba? Kaya dito na natin yung lantakan sa loob. At isa pa, madalas ko naman tong ginagawa Harvey. Pag gusto kong uminom, dito lang ako sa kotse ko. Kasi, yun ang madalas na gawin namin nang namayapa kong asawa. Kaya siguro ngayon ay bigla ko siyang na-miss. Sige na, simulan na natin ang inuman. Ang drama ko na masyado. Okay lang po Dok, kahit magdrama ka, willing po ako makinig sa'yo. Andito lang po ako lagi pag kailangan mo ko. Sige po, cheers. Inom na tayo Dok. Happy birthday ulit sa'yo Doktora Miranda na maganda. At pagkasabi ko nun kay Doktora, ay napangiti na lang siya sa akin. At sa kanya na sinimulan na inumin yung isang bote ng alak. At paglipas ng mga oras ay mas lalong nagiging maingay na si Doktora. Kasi nga, lasing na siya at alam ko na nakakaramdam na siya ng hilo. At maya-maya lang ay bigla na lang ako nagtanong kay Doktora. Tanong na di ko akalain na may tatanong ko sa kanya nun. Siguro marahil ay medyo nakainom na din ako nun. Ngunit, nasa tamang pag-iisip pa naman ako at alam ko pa ang aking ginagawa. Doktora Miranda,
Matanong lang po kita. Di ba sabi mo sa akin, 5 taon nang walang asawa mo? Sa loob po ba ng 5 taon na yon, di mo naisip na magkaroon ng boyfriend? O magmahal muli? Alam mo, doktora, masarap niya may kasama ka at may taong minamahal. Saka malungkot pong mag-isa, doktora. Kaya sana po, dumating ang araw, makahanap ka sana ulit ng taong mamahalin mo at makakasama. Alam mo, Harvey, pumasok na yan sa isip ko minsan. Kaso wala nagtatangka namang ligaw sa akin. Yung iba naman, nagpaparinig lang. Tapos di na itutuloy. Siguro takot sila na mabasted ko. Kung di mo natatanong, Harvey, pihikan kasi ako at mapili sa lalaki. Kaya yun, wala nagtatangka sa akin namang ligaw. At isa pa, ayaw ko muna magpaligaw ngayon. Saka na lang, pag tumibok muli ang puso ko. Sa ngayon kasi, wala pa nagpapatibok ng aking puso. Kaya okay lang siguro na mapag-isa muna ako ngayon, di ba? Ay, ganun po ba, Dok? Sa bagay, okay lang naman po na maging pihikan ka sa lalaki na mamahalin mo. Kasi maganda ka naman, sexy, matangkad, at mayaman. Kaya dapat lang, gwapo at mayamang lalaki ang mapunta din sa'yo at mapangasawa mo ulit. Ewan ko, Harvey, bahala na. Basta kung kanino tumibok ang puso ko, doon ako. Nga pala, Harvey, ba't mo naman natanong sa akin ang bagay na yan, ha? Wala, Dok. Natanong ko lang naman. Ay, ganun ba? Kala ko, kaya mo tinatanong sa akin ngayon. Kala ko kasi, mangliligaw ka na. Sa akin? Joke lang, Harvey. Nang sabihin yun sa akin ni Doktora, ay bigla ko naisip, nasakyan kaya yung sinabi niya na yun sa akin para malaman ko kung ano bang kakahinatnan nun. Kaya naman, agad na ako nagsalita at sinabi ko kay Doktora na kung mangliligaw kaya ako sa kanya, ay may pag-asa kaya ako sa kanya. Bakit, Dok? Kung mangliligaw ba ako sa'yo, may pag-asa kaya ako? Siguro wala naman. Malamang, unang-una, tauhan mo lang ako. Tapos mahirap ako. Di naman ganun kagwapo. Kaya malabo na sagutin mo ako, no? Ikaw talaga, Harvey. Sineryoso mo naman yung sinabi ko sa'yo. Joke lang yun, ano ka ba? Tinotoo mo naman agad. Talagang may bala ka man ligaw, ah. Loko ka, Harvey, at mapagbiro. Dok, paano po? Kung di yun joke, talagang gusto kitang ligawan, Doktora Miranda. Sa araw-araw kasi na kasama kita. At halos, 1 taon na din ako nagtatrabaho sa'yo. Hindi imposible na mahulog ang loob ko sa'yo, Dok. Ang bait mo kasi sa akin. Kaya, Dok, gusto kitang ligawan. Tumingin ka po sa akin ngayon na maayos para maniwala ka na nagsasabi ako na totoo. At talagang seryoso ako sa'yo na ikaw ay aking ligawan. Wala man akong yaman, Dok, at walang aral. Pero sisiguraduhin ko na maayos na magiging samahan nating dalawa. Hindi kita iiwan at pababayaan. Magsisikap ako para mapagmalaki mo din ako. Ano, Dok? Pwede ba ako manligaw sa'yo? Pagkasabi ko nun kay Doktora, ay tumingin naman siya sa akin. Ngunit maya-maya lang, ay bigla siyang tumawa ng malakas at sabay sabi sa akin ng salitang to. Harvey, kala ko, ako ang lasing. Mukhang ikaw na ata ang lasing sa ating dalawa. Kung ano-ano na kasi sinasabi mo sa akin ngayon. Alam mo, Harvey, mabuti pa. Tumigil na tayo sa pag-iinom ngayon. Pakihatid mo na ako sa loob ng bahay. Halika na, dali. At pareho pa tayo may pasok bukas. At nang sabihin yun sa akin ni Doktora, ay bigla ko nalang hinawakan ang mga kamay niya. Tinitigan ko siya at sabay tuka ako sa kanyang labi. Nang gawin ko yun sa kanya, ay di siya pumalag. Wala siyang imik. Kaya naman dahan-dahan ko nang nilapat ang mga kamay ko sa kanyang bewang. At pagkalipas ng ilang sandali, ay napahawak si Doktora sa aking ulo at sa kanya ako tinulak palayo sa kanya. At sabay sabi ng salitang to, "Ha, Harvey, ba't mo yung ginawa sa akin, ha?" Hindi ako lasing, Harvey. Kaya alam ko tong ginawa mo sa akin ngayon na pagtuka sa labi ko. At nang sabihin yun sa akin ni Doktora, ay tinitigan ko lang siya. At sabay hawak sa kanya magkabilang pisngi. At pagkatapos nun, ay muli ko siyang tinuka sa kanyang labi. Hanggang sa
di na siya magsalita ng mga oras na yon. At di naman niya na lang ang pagtuka na ginagawa ko sa kanya ng mga sandaling yon. At pagkatapos nun, ay saka kami nagkakapan na dalawa habang kami ay nakasandal sa upuan ng kanyang sasakyan. Halos 1 oras na magkayakap kami na doktora, kaya naman ang oras na yon ay ang saya-saya ko talaga kasi di ko akalain na matutuka ko si doktora sa kanyang labi at di lang yon, nayakap ko pa siya ng matagal kaya naman damang-dama ko ang lambot at bango ng kanyang katawan. At nakakatulog kami ni doktora nang kami ay magkayakap na dalawa at mga bandang 5 AM ng madaling araw nagising ako kasi kumalas na sa yakapan namin sa doktora at sabay sabi sa akin ng salitang to, RB, gumising ka na dyan. Papasok na ako sa loob ng bahay ha. Pwede ka nang umuwi ngayon. Nga pala ngayong araw, huwag ka na muna pumasok ha. Tatawagan na lang kita pag pwede ka nang pumasok. At huwag ka na magtanong pa, okay? Sige na, umalis ka na. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa bahay. Nang sandaling yon, ay nakadama ako ng kalungkutan. Kaya naman, di na ako nakapagsalita nang sabihin yun sa akin ni doktora kasi alam ko na nagalit siya sa akin dahil doon sa nagawa kong pagtuka sa labi niya at mukhang alam ko na wala nang balak pa si doktora na ako ay pabalikin niya sa aking trabaho. Kaya naman, habang ako'y palayo sa bahay niya, ay naiiyak ako at nang hinayang. Napaisip ako bigla na sana di ko nalang ginawa ang bagay na yon kay doktora. Siguro ngayon ay di siya galit sa akin at malamang may trabaho pa din ako sa kanya. Ngunit magsisiman ako ay huli na kasi nangyari na yon at di na pwedeng maibalik pa yon. At pagka-uwi ko sa bahay ay balisa ako. Kaya agad pasok na ako sa aking kwarto para makapagpahinga na at matulog. Ngunit nang nakahiga na ako sa aking kama ay di na ako dinalaw ng antok. Kasi nga dahil dun sa nangyari at nagawa ko kay doktora nang siya ay aking matuka sa kanyang labi at dahil di ako makatulog ng sandaling yon ay tiningnan ko na lang yung mga pictures ni doktora sa aking cellphone kasi may mga ilang picture niya ako na nakasave sa aking cellphone at habang yun ay tinitingnan ko ay naiisip ko agad ang mukha niya at ang nagawa kong pagtuka sa kanyang labi. Nang oras na yon ay wala akong magawa kaya naman nanahimik na lang ako at tinanggap ko ang aking nagawang pagkakamali kay doktora. At lumipas ng 5 araw, wala akong natanggap na text o tawag kay doktora. Kaya naman dahil doon, ay sobrang lungkot ko talaga at nasabi ko na lang sa aking isipan na kailangan ko na maghanap ng bagong trabaho. Mukhang wala nang balak si doktora na ako'y pabalikin niya sa aking trabaho bilang isang driver niya. Kaya naman, kahit masakit sa akin yon, ay tinanggap ko na lang at ako ay nagsisi kasi nga mabait na amo si doktora at isa pa, di niya ako tinuturing na ibang tao. Siguro kaya dahil doon ay naging kampante ako kaya ako nagawa sa kanya ang bagay na yon. At paglipas ng 1 buwan ay nakahanap naman ako ng trabaho. Isa akong waiter sa isang sikat na restaurant at kalaunan ay napromote ako bilang isang branch manager ng restaurant na yon. Ngunit bago ko naabot ang posisyon na yon ay lumipas munang mga taon at yon ay aking pinaghirapan. Si Doktora Miranda ang naging inspirasyon ko para maabot ko ang posisyon ko na yon. Kasi kahit taon nang lumipas ay siya pa din ang aking gusto at siya pa din ang nilalaman ng aking puso't isipan. Isang araw, habang ako ay nasa opisina ng restaurant na aking pinapasukan ay nakadinig ako ng ingay mula sa labas. At sa tingin ko ay merong di magandang nangyayari. Kaya naman, agad akong lumabas para tingnan kung ano ba yon. At paglabas ko ay nakita ko na may nagtatalo na 2 lalaki at 2 babae. Inawat naman ito ng mga waiter ko. Ngunit ayaw talaga nila magpaawat kaya ang ginawa ko
ay ako nang kumausap sa mga yon. At ako ay nagpakilala sa kanilang apat at nang makapagpakilala na ako ay bigla ako nagulat nang lumingon sa akin yung isang babae na sangkot sa kaguluhan na yon. Paglingon niya sa akin ay natulala ako sa babae na yon kasi pamilyar siya sa akin at di lang basta pamilyar kasi kilala ko talaga siya at siya ay si Doktora Miranda. Kaya naman dahil doon ay nagkatitigan kaming dalawa at na mga oras na yon ay ako na ang unang nagsalita. Doktora Miranda, kayo po pala yan. Doktora, okay lang ba? Lipat ko na lang kayo ng mas magandang upuan para wala na kayong pagtalunan pa. Halika po, dun tayo. Sumunod na lang kayo sa akin para wala na pong gulo. At nang masabi ko yun kay Doktora, ay sumunod naman sila sa akin ng kanyang kasama. At pakiramdam ko ay nagulat siya nang ako ay makita niya ng mga oras na yon. Kasi kahit papaano ay malaki na din ang pinagbago ko simula na magtrabaho ako kay Doktora. Kasi inayos ko ang sarili ko at pananamit. Siyempre dapat lang kasi isa na akong manager nun sa isang sikat na restaurant. At nang ando na kami sa isang pwesto na mas maayos at maganda, ay agad na nagsalita si Doktora. Harvey, ikaw na ba yan? Nagulat ako sa'yo. Di ko akalain na maaabot mong posisyon mo na yan. Manager ka na pala dito. Congrats! Nang sabihin yun sa akin ni Doktora, ay napangiti na lang ako sa kanya. At ako mismo ang kumuha ng kanilang order na pagkain. At ang maserve ko na yun sa kanila, ay agad na akong umalis at nagpaalam. Doktora Miranda at sir, mukhang okay na po ata yung order nyo. Aalis na po ako. Pag may kailangan pa po kayo, tawagin nyo na lang yung isa sa mga waiter ko. Doktora Miranda, mag-enjoy po kayo kasama ng boyfriend mo. At pagkasabi ko nun kay Doktora, ay di ko na hinintay ang sagot niya kasi ng oras. Ngayon ay nakadama ako ng lungkot kasi yung taong minahal ko dati ay may boyfriend na pala at mukha naman siyang masaya ngayon. Kaya naman habang palayo ako sa kanila ay napaluha ako at masama talaga ang loob ko. At sinabi ko na lang sa aking sarili na sana di na lang tayo nagkita muli, Doktora. Kasi nagsikap ako para sa'yo. Tapos ngayon, may boyfriend ka na pala. At pagkatapos ng mga naiisip ko na yon, ay naglak ako ng pintuan ng aking opisina. Kasi nang sandaling yon, ay ayaw ko talagang magpaistorbo. Kasi nakadama ako ng sakit nun mula sa aking puso. At paglipas ng mga araw, ay naging okay naman ako ng bahagya. Kaya dahil doon, ay winaglit ko muna sa aking isipan si Doktora. Para naman, di na makaapekto sa aking trabaho. At doon ko lang napag-alaman sa isa sa mga waiter ko na si Doktora pala ay halos araw-araw nang kumakain sa restaurant na aking pinapasukan. Kung minsan daw ay mag-isa lang ito. Kung minsan naman daw ay kasama nito yung boyfriend niya. Di ko alam ng mga oras na yon kung matutuwa ba ako kasi nga pwede ko na pala makita si Doktora araw-araw. Ang kaso, may kasama nga lang itong ibang lalaki. Kaya dahil doon ay mas minabuti ko na lang magpalipat ng ibang branch para di ko na makita doon si Doktora. Kasi sa tuwing makikita ko siya doon ay nasasaktan pa din ako. Sa maniwala kayo sa hindi, kay Doktora Miranda lang talaga ako tinamaan ng ganito. Ang kaso, bigo ako sa kanya. Kaya naman, kailangan ko siyang iwasan para ako ay makapag-move on na din. At ang mailipat na ako ng ibang branch ay naging maayos muli ako nakakapagtrabaho kasi di ko na nakikita si Doktora kasama yung kanyang boyfriend. Isang araw, napasyalang babae kong kapatid sa bahay at nataon na ako lang ang tao doon. Kaya naman, naghintay muna ang kapatid kong babae na buntis para makausap niya si mama at papa. Ang kaso, habang hinihintay niya si mama at papa, ay bigla na lang nanakit ang tiyan niya. Kaya dahil doon, ay nagtaka siya. Kasi nga, 7 months pa lang ito. Kaya malabo na siya ay manganganak na. Ngunit, dahil sa sobrang sakit na daw ng tiyan niya,
ay nagpadala na siya sa akin sa ospital. Agad ko naman siyang dinala sa pinakamalapit na ospital mula sa bahay namin. Ang kaso, wala akong kaalam-alam na sa pagdadalan ko sa kapatid ko doon sa ospital na yon ay si Doktora Miranda pa ang matatapat sa amin na doktor. Kaya naman, napaisip ako na talagang pinagtatagpo ata talaga kami ni Doktora. Dok, paki-assist naman siya. 7 months pa lang ang tiyan niya, pero masakit na daw ito. Baka manganganak na siya. Sige Harvey, ako nang bala sa asawa mo. Diyan ka na lang sa labas ha. At nang sasabihin ko pa lang sana na di ko siya asawa, ay bigla naman alis agad sa harapan ko si Doktora. Kaya di ko na nasabi sa kanya na kapatid ko yung buntis na yon. Sa bagay, di ko siya masisisi. Kasi nga, emergency nangyari na yun sa aking kapatid. At paglipas ng 3 oras, ay lumabas na mula sa emergency room si Doktora. Ako naman ay agad lapit sa kanya at tinanong ko kung anong lagay ng aking kapatid. Dok, kamusta yung kapatid ko? Maayos pa siya? Nanganak na ba siya, Doktora Miranda? Kapatid mo siya, Harvey? Opo, Dok. Bakit po? Wala naman, Harvey. Kala ko kasi, asawa mo siya. Huwag ka na mag-alala. Okay ng kapatid mo at yung baby niya. Ang kaso, yung baby niya, kailangan pa namin obserbahan. Kasi nga, di ba, kulang siya sa buwan. 7 months lang siya. Pero tingin ko naman, okay yung baby. Kasi malusog siya at magandang heartbeat niya. Yun, mabuti naman Doktora. Okay ang kapatid ko. Maraming salamat po sa iyo sa pagpapaanak mo ng ligtas sa kanya. Wala yun Harvey. Trabaho ko naman yun. Kaya huwag ka na magpasalamat sa akin ha. Harvey, pwede ba tayo mag-usap? Kahit saglit lang. Halika, dun muna tayo sa labas. Ako naman ay sumama na lang kay Doktora kasi nga nais ko din siya makakausap ng oras na yon. At nang ando na kami sa labas ng ospital ay agad siyang nagsalita. Harvey, nais ko sanang humingi sa iyo ng tawad sa ginawa kong pag-alis sa iyo sa trabaho. Di man lang kita binigyan ng pangalawang pagkakataon para makapagtrabaho ulit sa akin. Harvey, nagkamali ako. Patawarin mo ko. Sana di ka galit sa akin. Nabigla lang naman ako noon at natakot kasi nga dun sa ginawa mo sa akin na pagtuka sa labi ko. Di ko yun inasahan, Harvey. At isa pa, aminado ako na di ko tanggap ang pagkatao mo noon kasi nga driver lang kita. Nagkamali ako, Harvey. Sana di pangulin lahat para sa atin. Alam mo bang hinahanap-hanap din kita noon? Kaso yung number mo, di ko na makontak. Mukhang nagpalit. Kata ng number. Tapos, na magkita naman tayo sa restaurant dati. Naging masaya ako nun. Kaso isang araw, bigla ko na lang nalaman na nagpalipat ka na nga daw na ibang branch. Nalungkot ako nun, Harvey. Sa maniwala ka o sa hindi. Kaya ngayon, na magkita tayo, sinamantala ko na itong pagkakataon na to para makausap ka. Harvey, iniiwasan mo na ba ako? Galit ka ba sa akin? Doktora, aaminin ko, sumama ang loob ko sa'yo noon kasi inasahan ko na makakabalik pa ako sa aking trabaho. Naghintay ako nun, Dok. Kaso wala kang tawag sa akin. Kaya yun, sinabi ko sa aking sarili na magsisikap ako. Ikaw ang ginawa kong inspirasyon, Dok, para umangat ako sa buhay. Kaya ngayon kahit papano ay isa na akong manager. Dok, mahal kita dati pa. Mahal na mahal. Ang kaso, huli ng lahat para sa atin. May boyfriend ka na at mukhang masaya ka na sa kanya ngayon. Nang aminin ko kay Doktora yung nararamdaman ko para sa kanya, ay bigla niya akong hinawakan sa mga kamay ko at dali-dali niya ako niyaya sa loob ng kanyang kotse. At ang ando na kami sa loob ng kanyang kotse, ay agad niya akong tinuka sa aking labi at sabay yakap sa akin ng sobrang higpit. At pagkatapos ng tokaan namin na yun ni Doktora, ay hinawakan niya ako sa aking muka at sabay sabi sa akin ng salitang to na kinagulat ko naman talaga. Harvey, mahal na mahal din kita. Yun ang totoo. Inahanap-hanap din talaga kita. Lalo na yung mga pagtuka mo sa aking labi. Harvey, I love you. Dok, diba,
May boyfriend ka? Paano siya? Di ko siya boyfriend, Harvey. Mangliligaw ko lang yon. Na magkita nga tayo sa restaurant dati. Nagselos sa'yo yun. Akala niya, ex-boyfriend kita. Kahit sinabi ko na sa kanya na dati kitang driver. Ayun, ayaw maniwala sa akin. Nagselos talaga. At sinabihan pa akong sinungalin. Kaya yun, binasted ko agad siya. Kaya Harvey, wala akong boyfriend ngayon. Ay mali, meron na pala. Harvey, can you be my boyfriend? Harvey, seryoso ako. Sana sumagot ka ng tama ha. Kundi, babanatan kita. Nang madinig ko lahat ng mga sinabi sa akin ni Doktora, ay nakadama talaga ako ng saya. Ang kaso na isip ko, totoo kaya lahat ng mga to? Kasi alam ko sa aking sarili, kaya nilang siguro ko nagustuhan ngayon ay dahil may maayos na akong trabaho at pwede niya na akong ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, dahil sa mahal ko naman talaga si Doktora, ay di ko na lang pinansin yon at pinaglit ko na lang ang naiisip ko na yon kasi alam ko naman na mabait na tao si Doktora at isa pa, mayaman at may pera na si Doktora kaya wala na siyang dahilan pa para pag-interesan ang aking trabaho or pera. Kaya naman napangiti na ako kay Doktora ng sandaling yon at sabay sabi sa kanya ng mga salitang to, "Siyempre Doktora, payag ako na maging boyfriend mo ko. Walang dahilan para tanggihan kita. At saka Dok, matagal na akong may pagtingin sa'yo. Nang driver mo pa lang ako. Dok, mahal na mahal kita at gusto kitang pakasalan at maging asawa ko." Talaga ba Harvey? Dapat pala, noon pa kita tinanggap no? Sayang, may anak na sana tayo ngayon. Sige Harvey, gawin mo akong asawa mo at ako ay pakasalan mo na. At pagkatapos yun masabi sa akin ni Doktora Miranda, ay agad ko siyang niyakap na mahigpit. At ang araw na din na yun, ay nagawa ko siyang mapaligaya. Gumawa kami ng paraan na dalawa para mangyari ang bagay na yon. At pagkatapos kong mapaligaya sa Doktora, ay ang saya-saya ko talaga. Kasi ako pala, yung maswerteng tao na mapapangasawa niya. Kaya naman ang oras na yon, ay nasabi ko sa aking sarili na hindi ko pababayaan sa Doktora at siya ay mamahalin ko ng tapat at sobra. At pagkalipas lang ng ilang buwan na mag-boyfriend at girlfriend kami ni Doktora, ay nagpakasal na kaming dalawa. Nagkaanak kami ng 3 at namumuhay kami ngayon ng maayos at masaya. At yan po ang istorya ng dating driver na street lover na nadiligan ang isang byuda at mistisang doktora na ngayon ay asawa ko na. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po na-enjoy nyo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!